Yes, that is quite clear. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough for any man? Ang 1973 Sanligang Batas ng Pilipinas na binubuo ng isang panimula at 17 artikulo ay nagtatadhana ng pagbabago sa sistema ng pamahalaan mula sa presidensyal na itinatag sa ilalim ng Sanligang Batas ng 1935 tungo sa isang parliamentary system. Ang kapangyarihang pambatasan ay nakasalalay sa isang pambansang asambleya. Ang Prime Minister ay ihahalal mula sa mga kagawad ng pambansang asambleya at magsisilbing pinuno ng pamahalaan o Commander-in-Chief ng lahat ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang Pangulo na ihahalal mula sa mga kagawad ng pambansang asambleya ay magsisilbing simbolikong puno ng Estado sa loob ng 6 na taon. Ang kapangyarihang panghukuman ay nakasalalay sa kataas-taasang hukuman na binubuo ng punong mahistrado at 14 na kasamang mahistrado at sa mga nakakababang hukuman na maaaring itadhana ng batas. Ang pambansang asambleya ang may kapangyarihang tumiyak, magtakda at magbahabahagi ng saklaw ng mga hukuman. Ang Prime Minister ang mga kapangyarihang humirang sa mga kagawad ng kataas-taasang hukuman at mga hukom na nakakababang hukuman. Pinananatili ng bagong Sanligang Batas ang isang malayang komisyon sa halalan at nililikha nito ang 2 pang malayang komisyon, ang Komisyon ng Serbisyong Sibil at ang Komisyon sa Audit. Inaatasan din ang Pambansang Asambleya na magtatag ng pambansang pangasiwaan sa kabuhayan at pagpapaunlad. Noong ika-24 ng Agosto 1970, ipinatupad ng Kongreso ang RA No. 6132 o ang Constitutional Convention Act of 1971 upang pulungin ng isang kapulungan na babalangkas ng bagong Sanligang Batas ng Pilipinas. Ang 320 delegado ay nagpulong mula Hunyo 1971 hanggang sa magpatibay ang Borador noong ika-30 ng Nobyembre 1972. Habang nasa proseso ng paggawa ng balangkas, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar noong ika-21 ng Setyembre 1972. Ang balangkas ay ibinigay sa mga barangay o Citizens Assembly na nagpulong mula ika-10 ng Enero hanggang ika-17, 1973 upang pagtibayin. Ipinahayag ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng bagong Sanligang Batas noong ika-17 ng Enero 1973 sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1102. Ang Sanligang Batas ng Republika ng Pilipinas ay nagkaroon ng ilang mga pagbabago noong 1976, 1981 at 1984. Well, noong panahon ng time ng 1970 Constitution, meron nga martial law, diba? Isang advantage doon, kahit pa pala nakita mo may disiplina, may disiplina ng tao. No? Bawal lumabas ng madaling araw, bawal gumimik. No? Ibig sabihin na lahat ng mga pamilya, yung mga tatay, umuwi ka agad sa bahay, lumabuo yung pamilya. No? Dahil may martial law, hindi dahil po sa konstitusyon. Pero, ang disadvantage doon, nakikita yung karapatan naman ng tao.
para magbungkahin ng gusto nila. No? Pag magsabi ka ng bagay na laban sa gobyerno, ang mangyayari sa'yo mapaparusahan ka. No? Kung kilala niyo si Ariel Oreta, ano? Hindi niyo nakilala yan, no? Sa dating TV host yun. Pero meron pa sa radio program na yun. No? Ang kanyang nag-joke siya sa TV. No? Sabi niya, kasi merong slogan noon, no? ang gobyerno ng Marcos, sabi niya, sa ikaulad ng bayan, disiplina kailangan. So ang ginawa, pinarusahan siya, pinapunta siya sa camp namin, no? Bisikleta siya ng bisikleta maghapon. So gano'n, no? Pero nadidisiplina nga, no? Kaya lang, yung karapatan naman para yun, katulad mag-joke, at saka nakikita yun, no? Dito sa 1987 Constitution, yung pamamahala naman ng gobyerno noon, binigyan lahat ng kalayaan, no? So, ang disadvantage noon, lahat pwede nang bumatikos, medyo magulo. So, hanggang sa ngayon, nakikita na yung epekto, no? Konting galaw lang, ingay, no? Nawawala sa focus ang gobyerno. No? Yung advantage ng isang unicameral form of government, mas madali magsabatas. Taasan ng kamay. Sino ang gusto ng bigas? Kaya napasa. Ito yun ang biro nun, no? Nang pinasay 1973. No? Hindi by ballot, no? Dito sa 1987, may ballot, no? Tapos, meron tinatawag na Amendment number 6 dito sa 1973. Yung Amendment number 6, yun yung power na niretain ni President Marcos noon para magsabatas, na gumawa ng sarili ng batas. 1973, ang sinasabi nila kasi, no, na gusto mag-retain ng power si Marcos, no, dahil tapos na yung term niya, no, as President. Dati kasi, ito pa isang difference, no? Sa term ng President, dati nung 1935 Constitution, pwede 8 years, no? 4 years, tapos another, re-elected by another 4-year term, ano? So, bali 8 years, no? Kaya, ang ginawa ni Marcos, nag-ano siya ng constitutional convention para magbago yung constitution, ano? Pagkatapos, paano yun, nag-declare muna ng martial law noong 1972, no? In September. Tapos isinpalatas tapos na-approve yung 1970 Constitution sometime in January ata. Hatian nawa ko ng Diyos. The term right of expression during the Marcos regime during 1973, hindi siya ganun kalawag as compared to 1987 or sa current. Laban sa hindi makatarungang lipunan ng Pilipinas! Ibagsa! Bumaba ka na dyan sa pwesto mo! If you are to compare, ngayon, if you're going to say something about the government, you're going to say something bad about the government, you're going to, complain about their jobs, about their work, then you could easily say that I'm just expressing my right, or right to express my own opinion. Unlike before, if you're going to express your own right, your own right opinion, it's not the same thing. Baka after that, nasa kulungan ka na, nakakulong ka na. There are many things that Marcos did that were good. There were also things that they were not desirable. Eh di Papa ni Chris naman tayo. Sinong Chris? Papa ni Chris? Sino si Papa ni Chris? Si Noynoy. Si Ninoy. Oo, Aquino. Oh. Pinatay doon sa airport. Pagbaba sa aeroplano, binaril, namatay. Karoon na ng curfew. Yun yan, may curfew. Pagap matulog ang mga tao.
wala nang mga alas 8, wala nang tao sa kalye. Kasi lalo na sa probinsya at probinsya. Ang mahihirap noon, mga estudyante, lalo ng ganyan. Binibigyan kami ng mga Nutriban, tapos yung gatas. Hindi lang yung mga natatandaan ko doon. Galing sa helicopter, babagsak yung mga Nutriban. Dahil murang bilihin ng una. Dahil sa ngayon, isipin mo galunggong ng 20 ngayon, 20 na isang piraso. Mura nga noon. Mura rin yung sahod. Mura rin bilihin. Eh ngayon, medyo mataas ang sahod. Mataas naman ang bilihin. Diba? Kaya ututusin. Eh, wala namang pinagkakaiba lang. Hirap talaga kumita ngayon. Diba? Marshalo ba yun? Hindi yun Marshalo. Ano yun? Ganun din yun. Ano ba nangyari ng Marshalo? Hindi ko alam nga. Nahuhuli yung mga tao. Hindi ko. Yeah, but overall, I think Marcos was a good president. September 22, 1972. Lumabas sa radyo at telebisyon ng balitang inambos ang kotse ni kalihim Juan Ponce Enrile. Ang insidenteng ito ay isa sa mga binanggit na dahilan sa pagdedeklara ng martial law. Pero gawa-gawa lamang ang ambos. Aaminin nito ni Enrile mismo pagkaraan ng 14 na taon sa unang araw ng pag-aalsa sa EDSA, February 22, 1986. Bago pa umamin si Enrile, ibinunyag na ito ng periodistang si Primitivo Mijares sa kanyang librong Conjugal Dictatorship. Dating malapit si Mijares sa Malacanang. Ayon sa kanya, bago nangyari ang Peking ambush ay tinawagan pa ni Marcos si Juan Ponce Enrile at tinatasang gawin na ang napag-usapang dapat gawin. Make it look good, di umano'y sabi ni Marcos. Baka mas magandang may masugatan o mamatay, siguruhin mong umabot sa big news o newswatch. Noong gabing iyon, nang pauwi na si Enrile, tinadtad ng bala ang kanyang sasakyan habang dumaraan sa Wakwak Subdivision, Mandaluyong. Sinabi ni Enrile na nakaligtas siya dahil ang sinakyan niya ng gabing iyon ay ang kotse ng kanyang mga bodyguard. Kinabukasan, lumabas si Presidente Marcos sa telebisyon. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines.